Hello everyone. Welcome back sa ating channel, guys. Special ang araw natin today, guys, because today is my British citizenship ceremony. So after ng aking British citizenship ceremony, guys, is finally I am a British citizen. Grabe yung ating pagdadaanan before natin makamit itong British citizen, guys. Sobrang mahal. Kailangan mo pang manirahan dito ng 5 taon para makapag-apply ng British citizenship. So finally, today is ngayon na yung ating ceremony. Kasi hindi ka pa magiging full British talaga kung hindi ka makapag-attend ng ceremony. Tapos after ng ceremony, mag-a-apply na agad ng British passport para makapag-travel na tayo ng maraming countries na no need visa. Would you stay till the morning light, or would you follow me? So sobrang kinakabahan ako today, guys, kasi ang oras natin is 9:33 na. Tapos yung taxi is darating na mamaya mga 10 o'clock kasi yung ceremony is 11 o'clock ng umaga. Tapos kailangan 10:30 nandun na kami. So tingnan natin kung makapag-video tayo doon. So see you later, guys. It's a hard thing to know. Dumating na tayo sa building, guys, kung saan tayo mag-ceremony. So ang unang gagawin nila is iti-check nila yung passport mo, yung identification, kung ikaw ba talaga yung attend, at saka ipapakita nila sa'yo yung certificate kung sakto ba yung yung details, yung name mo, yung date of birth, lahat. Tapos ibibigay nila yan kapag tapos na yung ceremony. So ayan, chine-check lang nila. Tapos after that, may bibigay sila sa'yo na folder kung ano yung mga details sa ceremony, kung ano yung unang gagawin, ganito ganyan, sila yung mag-guide sa'yo. Tapos tatawagin ka na nila after. Kapag lahat is nandyan na, yung mga attendees, may magsasabi na sa inyo na papasok na kayo sa ceremony room. At yun nga, guys, hindi nga tayo pwedeng mag-film sa loob ng ceremony room. Tapos pwede nang mag-film kapag katapos na, kasi mag-a-allowed sila na pwede kayong mag-take ng picture doon. All the things I wanna say. Maybe you'll listen someday. I know it is not enough to say I'm sorry. Didn't beg him to stay. So there we go. So finally, guys, nandito na tayo sa bahay. Kakarating lang natin galing sa ating British citizenship ceremony. And finally, British citizen na po tayo. After 5 years, only 5 years makapag-apply ka ng British citizenship. 6 years na ako dito sa UK pero hindi agad ako nag-apply nung 2024 nung na-approve yung ILR ko. Yung ILR is indefinite leave to remain. So kailangan meron kang ILR, yung indefinite leave to remain, before ka mag-apply ng British citizenship. Yung ILR kasi na visa, kasi yan yung proof na nakapag 5 years ka na dito sa UK. Nakatira ka na dito. Kasi dumating ako dito noong 2019. I applied spouse visa. Tapos yung spouse visa is only 2.5 years. And sobrang mahal din yun kasi kumuha kami ng solicitor, yung visa lawyer. Tapos nagbayad din kami ng priority para 1 month lang yung yung processing, para madali lang yung result pag magbayad ka ng priority. So yung spouse visa is 2.5 years lang. So after that, apply na naman tayo ng further leave to remain. So another na naman payment, sobrang mahal din. Yung further leave to remain na visa, guys, after 2.5 years ng spouse visa, yan yung applyan. Yung further leave to remain is only 2.5 years lang din. So after that, ng 2.5 years, spouse visa 2.5 years, then further leave to remain 2.5 years, then it will be 5 years. So after ng 5 years mo, then you can apply the ILR. So ILR, yun na yung indefinite leave to remain, yan na yung permanent residence ka na dito. At pwede ka nang mag-apply ng British citizenship kapag ma-approve. Yung ILR na visa, guys, sobrang mahal. 400,000 plus yung nabayaran namin ni Mr. Kasi nga, kumuha kami ng solicitor, visa lawyer, nagbayad din kami ng priority. So kasi gusto namin 1 day lang. Kasi yung priority is 1 day processing lang. Yung iba hindi na talaga kumukuha ng lawyer, hindi na rin nagbayad ng priority. Pero it takes 4 to 6 months, guys, yung process. So long wait. So kami, nagbayad kami ng priority. 24 hours lang, meron agad na result. So ayun, meron na tayong permanent resident, yung ILR. Pero hindi agad ako nag-apply ng British citizenship, guys. Ayoko sanang mag-apply ng British citizenship kasi yung ILR,
permanent resident na yan dito sa UK. Meron kayong card na residence card at permanent ka na dito. Kaya lang yung ILR is allowed ka lang lumabas sa UK ng 2 years. So kapag mag-retire si Mr. sa ibang bansa, so hindi kami makakalabas ng more than 2 years. So kaya after 1 year, nung na-approve yung ILR ko nung 2024, October, hindi agad ako nag-apply. After 1 year lang ako nag-apply, last year, November. So na-approve yung ILR ko, October 2024. Nag-apply ako ng British citizenship last year, November 2025. Tapos, yung itong British citizenship application is wala siyang option kung gusto mo bang mag-priority para mabilis lang yung processing, wala sila. So, kailangan talaga tayo mag-wait. So, 3 to 6 months yung waiting din. So, sa akin, almost 4 months ako naghintay sa aking result kasi nag-apply ako ng November, na-approve siya ng March. Kaya, 4 months yung aking waiting. Kasi kung meron lang option na priority, mag-apply din kami kasi ayaw naming maghintay ng matagal. Pero sobrang mahal talaga. Before tayo maging British citizen, dito, sobrang laki ng ginastos namin para lang magiging British citizen tayo. Tapos ito ding British citizenship, nung nag-apply kami noong November, yung nabayaran din namin guys is 1,700 something pounds. I think it's almost 150,000 pesos. So worth it naman kasi nga, after this, maka-apply na ako ng passport. Tapos pag meron na tayong British passport, we can travel na kahit saan na country na free visa. Kasi yung British passport is one of the strongest passport naman. So, at saka kapag mag-retire na si Mr. hopefully next year, so makakalabas kami ng UK ng kahit ilang taon, ganun. At makakabalik naman dito anytime na hindi na mag-a-apply ng visa at wala ng mga hassle. So yun guys, ang aking journey sa aking British citizenship. Very, very expensive journey from spouse visa, another extension sa visa, then ILR, then now British citizenship. Then the next step is the British passport. So okay naman ang lahat. Meron namang pagkain doon sa ceremony. Nasali na yun yung mga pagkain doon sa binayaran namin sa 1,700 pounds. Oo. Kaya hindi ako kumain kasi kinakabahan ako. Ayokong, alam mo yun, kasi mga mga cake, mga ganyan, brownie, mga juice. Wala talaga akong tinikman, si Mr. lang. At yun lang ang ating ganda for today. At a very special day today. So, salamat sa iyong panonood guys. See you in my next one. Bye-bye.